Hello guys! Ako si Kuya Gesmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo. Itong bagong release ng Tecno, ito ang Spark Go 1. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetic, specs. Tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. Sa loob, itong warranty card. Ang okay lagi sa Tecno, 13 months warranty ang offer nila sa mga smartphones nila. SIM ejector. Freebie na phone case. Dito sa phone case, safe na di magagasgas yung camera modules kasi nakaangat yan sa pinaka-surface. Itong USB to Type-C cable. At ang huli, itong power brick. Ang cons, 10 watts lang ang nandito. Nauuso na rin naman kasi ngayon na kahit mura ay naka 15 or 18 watts. So nag-charging speed test na rin ako dito. Nag-start ako sa standard na 20%. Na full ito ng 2 hours at 4 minutes. Itong na-unbox natin, ito yung color na Star Trail Black. Available din ito sa white. Ganito ang appearance ng texture. Yung back panel design matte textured, glossy naman sa part ng camera. Ako nagagandahan ako dito, mas minimalist pang mature. Next, turn on na natin. Napansin ko, meron niya nakalagay na screen guard or screen protector. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.67 inch na HD Plus na IPS display na ang pros kahit entry level, sumabay na rin ito sa nauusong naka-punch hole screen. Pros ulit, 120Hz ang nandito. Pero remind ko lang, mas mataas ang Hz, mas malakas yung consumption ng battery. Sa screen body to ratio, ito yung common na makapal yung chin. Sa Widevine sa mga nagne-Netflix, meron itong L3SD. Ang network nito guys ay bago para sa akin. Ito yung 4.5 network. So ang gawin natin para di tayo mabiktima ng hype lang, gawa tayo ng speed test. Start tayo dito sa Samsung na naka 4G network lang. Ngayon naman dito sa bago na 4.5. So result guys, legit naman talaga na mas mabilis. Base sa score ng dalawa. Balik tayo sa specs. Ito'y supported ng OTG. Supported din ng 5GHz ng Wi-Fi. Android 14 Go version lang ang nandito. Hindi ito supported ng NFC. Sa selfie camera naman ay 8 megapixel. Ito yung sample ng picture. Itong na-unbox natin, ito yung 4128 na variant na sa ngayon, for sale ito sa Lazada ng 3,979 pesos. Mas mahal sa Shopee ng 440 sa Tecno Official Store. Yung 4GB RAM nito guys, meron yan extended RAM or fusion RAM na plus 1, 2 at 4. Pero ang cons, yung flash memory nito ay eMMC. Ang main shooter nito ay 13 megapixel sa 1080p. Isang camera lang talaga meron dito. Yung isang module, decoration lang yan. Sa gilid yung LED flash. Ito naman ang sample ng pictures. Meron tayo dito sa indoor, outdoor at low light. Sa video settings, ang meron dito ay 720 at 1080p na meron lang 30fps, wala nang iba. Nag-check rin ako ng video stabilization, ang cons wala.
Ang video zoom at photo ay parehong hanggang 4 times. So 4 times low quality na yung image. Dagdag details ko lang, sa frame flat edge sa right side, nandito itong dalawang buttons para sa volume. Sa ilalim, itong power button, slash on off switch, ito rin ang fingerprint scanner. Across the screen, itong para sa SIM tray. Triple card slot ang nandito, na ang pros ito'y rated IP54. Pero clear ko lang, di ko ito i-hype dahil yung IP54 hindi yan para masubmerge. Dust and splash lang yan. Isang halimbawa, nakamount sa motor mo, biglang umulan, wala tayong magiging problema dyan. Kung yan ay IPX7, yan pwede mo masubmerge. Moving on, sa ilalim itong speaker grill, charging port, primary mic at itong 3.5 jack. Sa taas yung pangalawang speaker. So dual speaker ang meron tayo dito. Ito ang tunog ng speakers. Napansin ko maganda ang speaker quality nito, balance yung bass at treble. Ang chipset nito ay yung bagong model ng Unisoc, ito ang T615 na octa-core na ang performance score ay... So nag-game test ako dito, linagay ko yung link sa comment section para di sobrang humaba, para makasave din ng time sa mga hindi naman gamer. Ang goal natin sa game test para ma-check natin kung playable ba or kung malag ito sa mga game apps na itetest natin. Detalyado yan mula sa game time, battery consumption at yung init ng phone bago at pagkatapos ng laro. Conclusion, so lumalabas fair and square lang itong unit based sa specs at presyo. Una, maganda ang network, yes legit naman talaga na 4.5G. Maganda ang chipset based sa Antutu score na meron din 120Hz at maganda rin yung tunog ng speaker. Cons ko lang nakikita dito ay yung flash memory na eMMC, 10 watts charger, Android Go edition lang. At kung makamera ka, hindi ito para sa'yo at wala din itong stabilization. Pero kung sa alternative na mahal ng onte pero mas magandang specs, ito yung Itel P65. 50 megapixel na meron niyang video stabilization, 18 watts charger, UFS yung flash memory, Android 14 na full version at same din na maganda ang chipset. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na unboxing review, ako si Kuya Gizmo, peace!